Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ituturo natin kung paano gumawa ng resume galing sa Android phone. So, ang ibig sabihin, cellphone lang ninyo yung gagamitin. Makakagawa na tayo ng resume. Alam ko na lagi itong kailangan natin sa tuwing mag-a-apply tayo ng trabaho. Resume. Kung gusto niyo po itong topic na ito, please like and share and subscribe my YouTube channel. Tara, proseso, pasok! Unang proseso na gagawin natin ay pupunta tayo sa Play Store. I-download natin ang Canva. Dito sa Canva marami kayong magagawa dito. Pwede kayong gumawa ng lesson plan, mga sulat at iba't ibang klaseng mga dokumento. So aaralin nyo lang. At yan, nag-download tayo ng Canva. Loading pa siya, pahintay-hintay na lang po talaga. At pasensya na kayo. At yan medyo matagal. Pagkatapos nyan, ayan, okay na siya. I-open nyo lang. Pag na-open nyo yan mga kasama, syempre magre-register kayo dito gamit kung pwedeng Facebook, pwede ang Google. Ako ginamit ko talaga Google ang ginamit ko o yung ating email. So ayan, wait lang ha, loading pa tayo. Loading pa ba? Ayan, okay na. So magre-register na tayo dito kay Canva. So, kailangan mag-register talaga kayo dito. May mga bayad dito at meron din namang libre. Marami yung libre dito. Kaya napakasulit gamitin itong Canva. So, ayan. Pagkapasok natin sa Canva, isi-search natin ang resume. Wait lang ha. Ayan. Resume. So, pag na-research natin resume, lalabas dyan yung resume sample yung ginamit ko. Ayan. Resume. Ayan, maraming klaseng mga resume ang ipapakita sa inyo. Iba't ibang plate o template, ibang klase, iba't ibang design. So, mamimili lang kayo dito kung alin yung gusto ninyo o match sa inyo. Ayan, merong may bayad, meron ding wala. Yung makikita nyong pro, yun po ay may bayad. At marami din naman ang libre. So, dito na tayo sa libre. Ito yung napili ko. Ayan, click ko lang to ha. Wait lang. So, ayan, napili ko na to. Ito yung kalalabasan niya. Pag na-click natin yon, dadalhin na tayo doon sa gusto nating sample na resume. At syempre, nandito na tayo, dapat gawin natin una, kung gusto nating i-edit yung mga pangalan, i-press nyo lang yung mga letter o number o word na makikita nyo dito. At edit nyo lang yan, pwede nyo palitan, i-delete nyo na lang at palitan nyo ng pangalan ninyo. At pag natapos yan, nalagyan natin ng pangalan, syempre, check nyo din, edit nyo rin yung mga ano dito sa baba. Sa ngayon hindi ko na i-edit. Sa palagay ko, ano naman to sample lang, okay na. Kunwari okay na yan. So, papalitan din natin ng picture. So, ipe-press nyo lang itong picture na ito. Makikita nyo yan, may guhit. So, ipakikita din natin dito yung mga pwede nating i-edit. Itong picture, kailangan natin palitan to. Kailangan siyempre picture natin. Hindi naman pwedeng picture ng kapitbahay. At hindi rin naman pwedeng picture ng kung sino-sino lang. Ang ginawa ko muna dito, dinilit ko siya. Pero dapat direct na siya na mapapalitan. Ganito yung ginawa ko. So, press ko lang siya para may guhit. Tapos, ayan, select ko na yung mga picture kung alin gustong picture na ilalagay natin. Siyempre, pipili tayo ng angkop at talagang formal yung ating pagkakasuot. So, yung gagamitin ko dito, sample lang. Pero, sinasabi ko sa iyo at sinasuggest ko sa inyong lahat, yung formal. Kasi, trabaho yung iyong a-applyan. Kailangan ikaw ay merong magandang personalidad na makikita sa iyo. Siyempre, dagdag points din yan para ikaw ay ma-hired. So, yun nga, nandito na tayo sa mga picture na to. Pumipili ako dito kung alin yung ilalagay ko. At, ayan, nakita ako dito. Ito na lang ilalagay ko. Kunwari lang naman to. So, ganito lang yung pagpili niyan. Ipi-paste nyo siya dito. O, ayan. Pag na-paste nyo siya, okay na. Pwede nyo nang i-print out yan. Pupunta na kayo sa computer shop. Hindi na kayo magpapatype dahil naka-ready na yung inyong resume. Diba napakabilis gumawa? At hindi na kayo kailangan pang tumigil ng mahabang oras sa mga computer shop
at makipagsiksikan, makipagpilahan sa pagpapagawa ng resume. Kasi meron ka ng resume, pwede nyo nang i-print out yan. So, ganito lang yung gagawin ninyo para ma-print natin yan. So, ida-download natin. Pag na-download natin yan, ayan, wait lang at naglo-loading pa. So, yan, download. Pag na-download natin yan, ayan, preparing your design. At nagda-download. So, hintayin lang natin. At yan ay okay na. So, may pasa na kayong resume. Ano? So, ayan. Tingnan natin sa ating gallery kung nag-save na nga yung ating ginawang resume. So, yan. Nandito tayo sa gallery. At ayan. Mukhang wala. Hindi dito nag-save. Hindi natin dito yan titingnan. Wala kasi dito. So, mamaya, tuturo ko sa inyo. Wala pa rin, no? Talagang tinignan ko na lahat. Wala. Hindi natin makita yung ating ginawang resume. Ang gagawin natin dito, pupunta tayo ng ating file. O, wala talaga, oh. Wala tayong makita. So, punta tayo sa file. Doon sigurado, nakalagay yan. Makikita nyo dito yung ating ating ginawang resume. Okay. Nandito na tayo sa file. So, ayun, kita na agad, oh. Ayan, oh. I-click natin to. Oh, yan. Yan yung resulta ng ating ginawa. Paano naman natin ito ipiprint? So, ganito naman yung gagawin natin. Send to. Pwede nyo sa Messenger, pwede sa Bluetooth, para makopy ng isang computer shop. Ayan, save natin sa sa SD card. At ito na. Hahanap ako kung saan pwedeng i-storage yung ating ginawang resume. In case na gamitin pa natin sa susunod na mga apply natin, dito lang tayo kukuha sa tinago nating resume pattern. So, yan. Ganun lang kabilis, mga idol. Pakikita ko sa inyo kung paano natin ito i-send. Ayan, o. I-send natin ito sa, halimbawa, computer shop. O pwede rin, halimbawa, sa sarili nyong account sa Messenger. Pwede nyo yung i-send para makuha ninyo. So, ayan. Kunwari, isi-send natin ang pangalan ng computer shop ay Dindo Mistanepo. Ayan, isi-send lang natin doon. At yun, makakopy na nila yan. Diba, napakabilis ng proseso. O, tingnan natin. Tingnan natin kung marireceive na natin. O, ito na yung file. O, diba, nakasend na sa inyo. At pwede nyo na itong i-print sa computer shop. That's it for today's video. Sana may natutunan kayo kung paano gumawa ng resume gamit ang inyong cellphone. Maraming salamat po sa inyong panonood.